It's a very good morning. Amen? So, gina-welcome naton liwat ang tanan, no? Especially sa aton mga bisita, si Brother Free John. Basta, Free John. So, thank you Lord kay nakaabot ka, and also sa aton ng mga kabataan diri sa Kamingawan, taga Kamingawan kag taga Azucena. So, sa una kung may mga kabataan, kita lang ang gina-invite, kinatawag naton nga mga sapsap. Okay malang na kay mga fishers of men kita eh. Pero subong gusto ko ni sila tawagon mga gusto nila tawag sila, mga goldfish. Kay kung mga sapsap daw kabarato. So thank you Lord kay sila ni mga kabataan, mga bata pabla makita mo na ang mga potential nila, especially sa Kamingawan nalipay kami nga ang ilang improvement evident na kaayo. So nagaugtas man kami ni sila sa parehas man sa mga taga-deribla sa Masilingan. Pero nagabot ang time nga kita namon nag-grow na sila. Kay sa una kada Bible study na namon hindi kami magibati-ay. Subong may nagasaway na sila nagasaway. So thank you Jesus kag sila naga-remind no thank you Jesus na ma-praise na bala. Kag si James gusto niya gali maging pastor. So ang balango siya nga hindi ka mag-absent. Nag-deal siya. So thank you Jesus kay ini nga mga kabataan nagahatag kalipay sa aton kag nagahatag kusog kag hope nga magpadayon kita alagad sa Ginoo for the next generation. And thank you Jesus man sa aton nga Sunday school si Vin Jang. So gin-follow ko naman na siya kay gin-recommend ni Brother Mark. Namiyan ko nila magtuon kung paano bala mag-public speaking kay hindi mo ko kabalo. Amo man ko na, uya-uya gid ko. Gusto ko lang sa likod lang. So, ano ang balito ka gina? Number 1, pause. So, kung wala pa may nakasulod sa pinsar, hindi maghuya, mag-pause. Pero hindi ka man mag-pause nga daw, nag-hang ka na. Kinanglan na balay restart kung sa iban pa, na-lobat. So, thank you Jesus. Isa na naman kasi mana ang naglabay. Dasig lang sa panahon. Dugay-dugay, bare months na. Dugay-dugay, Thanksgiving ito na naman. So, wala na ni pauway. But thank you Jesus nga ari naman kita liwat. Kita ay naman kita. And nakabugtaw naman kita siningaga. It's a blessing. It's a great blessing na makabugtaw kita. Kag bangon, makailis, pakadto sa simbahan. Kag nakaabot kita diri safe and sound. Ang iba nagbugtaw aga pa. Ang mga taga-Kamingawan, 5:30 nag-chat na sila. May mga voice message ni sila ni Otep, sila ni James, sila ni Hergeline nga ready na sila. 5:30. Ako alas 6 ako nang bugtaw. Kaya ang iba sa aton, aga naman nagtulog. Pero kung aga ka nagtulog, kay lain-lain mo ginaobrate, lain naman na iya. So thank you Jesus nga lain-lain aton nga mga ginhalinan pero nakaabot kita diri nga safe and sound and ready mamati isang pulong sa Ginoo. I just hope nga kabalo kita sang rason nga aari kita subong nga nagabalik-balik kita sa church. So nga abala nagabalik-balik kita sa church. So, i-remind ta ang rason naton nga aari kita subong. Because it's Sunday, or tungod amo na niya aton routine, no, kada Sunday. Is it because responsibilidad ta ini? Or is it because nahuya kita sa aton mga upod, mag-absent? Base ano habalo nila, kasi mag-absent ko to karon ako naman itong libak ko nila. Amo na. Wala man kita diri ka pang libak, no? Concern lang kita kung nga wala nagsimba. Or is it because nadlo kita sa impyerno?
So, Brother Simon, ano imo nga rason nga ari ka naman subong? Ginpasugta naman siya. Oh, very good. So, ano ba lang rason nga ari naman kita, nga naga-worship kita, nga nagabukad gid kita sa Bible every Sunday, nga nagapangamuyo kita, nga nagaalagad kita. And why do we give tithes and offerings? So I believe it's important nga kabalo kita sang rason nga ginaobra ta ang ini nga mga butang. Kag dapat maayo ang aton nga rason or husto ang aton nga rason nga ginaobra ta ang ini nga mga butang. Kay na-realize ko no nga pwede gali ang duwa ka tawo nagaobra sang the same nga butang, pareha sila nagasimba, pareha sila nagapangamuyo, pareha sila nagaalagad sa Dios. Kag kung lang tawon ta sagwa da parehas lang sila. Pero sa mata sang Dios lainay sila. So paano ina matabo? Because God can see everything. No, kita niya ang aton mga ginaobra para sa iya. Kag kita niya pati ang rason nga nagaalagad kita sa iya. So this morning is about alignment. No, it's good nga nagaalagad kita sa Dios, but it's also important nga ang aton tagipusoon naka-align sa Dios. So, husto ba lang aton nga rason? Husto ba lang aton nga motibo? So, subong aga aton buksan aton nga Bible sa Isaiah 6, 1-8. Isaiah 6, 1-8. Okay, let's all stand for the reading of God's Word. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Above it stood the seraphims. Each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the posts of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Then said I, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then flew one of the seraphims unto me, having live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. And he laid it upon my mouth, and said, Lo, this hath touched thy lips, and thy iniquity is taken away, and thy sin purged. Also I heard a voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then said I, Here am I, send me. So let's pray this morning. Lord Jesus, we thank you, Lord, for your word, for always reminding us, Lord, and for equipping us sa mga bagay nga kinahanglan namon nga mabalaan para mas maging mabakod kami, kag maging hugot bagid ang amon nga pagpangapyod sa imo, Jesus. Lord, we ask you that you bless your word again this morning. Help us to align our hearts sa kung anong dapat kag kung ano ang husto. And may your Spirit work in each and every one of us sa subong aga. We ask all these things in the mighty name of Jesus. Will everybody say Amen? Amen. So we say, Praise the Lord. Praise the Lord. Please take your seats. So this morning, the title of my message is For the Love of Christ. Okay, may subtitle na siya. Serving God because we want to.
not because we have to. Naintindihan natin ang kinalain nila. O, kung lang tawon natin ang action, pwede nga daw parehas lang, pero ang heart sa likod sang sina nga action lain. So for example, sa isa ka balay, kada tapos kaon, siyempre may mahugas kinaya pinggan. No? Ang isa ka bata, nagapati lang sa sugo. Sino na? Sino nagapati lang sugo? So, kumusta ang iyang obra kung nagapati lang sa sugo? Pamurugso, ano ng mga pinggan, gali nagtik, kinalansing, mga kutsara, mga baso, kalabuka, nagakumod-kumod, nagapudag-pudag, no? Kag nagadali. Kag kung suguon, hindi pa madali-dali. Kapila pa na liwat-liwaton, noy, ang pinggan, noy. Kapila pa liwat-liwaton, dugay-dugay, naligaran, isa ka oras, liwa-ara, pagyapon. Nagmalala na ang kanon sa pinggan, ato pa siya gyapon sa banggirahan. Karon lang magpasayod lang. Isa pa ka game, last game. Kung kisa manogkaon na kamo, panyapon, ang pinggan nyo sa ugto, ara pa. Sino na ang guilty? Oh, may nagansap, hindi lang manugid. Tapos kung makapanghugas man gid, ang mga plastic, ang mga Tupperware, danlog pa sa mantika. Ang mga tinidor, may mga tinga pa sa mga mumho sang kanon. Nauna pa sa kaon sa imo. So muna akong nagpati ka lang sang sugo. Ang isa naman niya kabata nga kita niyang iya nanay kapoy halin sa trabaho. Kag gusto niya makabulig, gusto niya mag-an ang obra sang iya iloy. Gusto niya nga makapauway ang iya nga nanay. So ano ang epekto siya? Hindi na siya kinanglan suguon. Nato ugas itong pinggan. Siya na lang na iya mato-mato. Ano balya? Ako na. Hindi na sa kinanglan i-remind, hindi na sa kinanglan piliton. No? Siya na lang mato-mato, siya na lang take initiative. Kagang iya nga obra, maayo. Kay gusto niya nga hindi na pagliwaton ni nanay niya. No? Pati ang hindi hulugasan, ginugasan niya. Amo na kung may gugma ang imo nga pag-ubra. So pareha sila naghugas ang pinggan, ang isa ay nagubra ng hugas kay tungod kinanglan. Ang isa naman niya nagubra kay gusto niya. So kita tang kinalain. So pamangkot subong sa aton hindi lang nag-aalagad bala kita sa Dios. But ano bala ang nagatulod sa aton mag-alagad sa Diyos? No? Hindi. Kalaway nga nag-alagad lang ko sa Diyos for the sake nga nakaalagad kita sa Diyos. Pero there must be a deeper reason nga maalagad kita sa Diyos. Ang rason nga gaka-please ang Diyos, ang rason nga gaka-delight ang Diyos sa aton nga pag-alagad sa iya. So sa aton nga ginbasa no sa Isaiah chapter 6, siling dara sa verse 1, in the year that King Uzziah died. So si King Uzziah was one of the few good kings nga naghari sa Judah. Naghari siya for 52 years sa Jerusalem. Kag under sa iyang leadership, ang ilang nasyon naging mabakod, naging mauswagon, naging prosperous, kag naging matawhay ang ila pag sinalayo.
So mayo ang iya panugod. But sadly, sa katapusan sa iyang kabuhi, nagsulod ang pride sa iyang heart. Nag-disobey siya sa Diyos. Nagsulod siya sa temple kag nagsindi siya sang incense para sa Ginoo, which is obra sang priest. Now, sang gin-confront siya sang mga pare, nangakig pa siya imbes nga mag-ako siya sang iyang sala. Kag samtang pinangakig si King Uzziah, insigida ginpadalaan sa sang Diyos sang leprosy. So naging aroon si King Uzziah kag nangabuhi siya nga separated, isolated siya lang isa hasta sa adlaw nga napatay siya. So muna ang masubo nga kabalaran because of pride. No, it doesn't matter bisan ano pa kamaayos ang aton nga panugod. Once magsulod ang pride, ano ang ending siya na? Destruction. Pride goeth before destruction. Amo na nga ang Diyos concerned gid kung ano ang sulod sang aton nga heart. No, siling sa Proverbs 4:23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Amo nang halungan tagidini, bantayan tagidini, no? Na hindi masudlan sang pride, hindi masudlan sang bitterness, sang kahisa, sang kaakig, o kung sa ano pa nga mga butang nga makaguba sa aton. So balik kita kay King Uzziah, no? Amo to ang naging ending sang iyang kabuhi. Laway. Imagine nato ng kondisyon sang ilang nasyon. So napatyan sila sang hari, ara sila sa season sang transition. So it was probably a difficult time para sila. Kag sa amuni nga time, gintagaan sang Diyos si Isaiah sang isa ka vision. Sa basahon taliwat, no? Sa verse 1, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Sa unang vision ni Isaiah was the Lord sitting upon a throne. Ang Ginoo nagapungko sa trono. Kag ini nagapaywate nga bisan napatay pang hila nga hari, ang hari sa langit is the same nga nagapungko gyapon sa trono. In other words, God was still in control. Siya gyapon ang hari. No, amo man sa kalibutan, ang mga leaders naton ga come and go lang. Ma-impeach, mabuslan, no, sa ako subong impeachment, pangamuyuan na lang gid nga ang maghari dira is the lesser evil. Wala man dira nga very good, good or perfect, but the lesser evil. Kag may heart sa tao. No, muna ang sa kalibutan, gaili-sili sa aton leader. Bisan sa simbahan, gaili ang leader. Pero gina-assure kita sa Diyos nga siya gyapon ang hari sa langit. No, He is still the King of Kings. He is still the Lord of Lords. Amen? So antes kintawag sang Diyos si Isaiah para mag-alagad siya, gin-remind siya anay sang Diyos nga ako gyapon ang Ginoo. So pwede taman i-remind ang aton kaugalingon subong that God is still in control. Amen? No, perhaps may mga nagbag-o sa aton nga kabuhi. Pero ang Diyos kaya, He is the same God. He never changes, siling sa aton nga kanta. Wala pa siya nagbago. He is still bigger than the whole world. He is still bigger even than the universe. And He is bigger than our problems. Amen?
O kinahanglan ta kita na makita kag maintindihan kung ano kadako ang Dios nga ginaalagad naton. Kung sino ang aton nga Dios. Kay kung kabalo kita kung ano sa kadako, then everything else becomes small. So ano man ang mga problema naton nga ginautubang, mahimo na siya gamay kung kilala naton ang aton nga Dios. So verse 2, above it stood the seraphims, each one had 6 wings, with twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of his glory. So nga katatlo gid, holy, holy, holy. So in Hebrew literature, repetition emphasizes intensity. But silingon, God is completely holy. God is perfectly holy. Infinitely holy. So verse 4, and the posts of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Oh, grabe, nag-uyog ang doorpost, ang mga haligi sang gate o sang petahan. Nag-uyog kag nagainaso kung mag-worship ang mga anghel sa Holy God. Wala pa ni nag-uso ang mga smoke machine subong, ari na niya, natabo na niya sa langit. So we can only imagine kung ano nga klase balatsagon ang ara dito sa ilang nga pag-worship. No, sa tunga sa makagagahom nga presensya sang Dios. Nga maka-create sila sang amuto nga klase atmosphere. Nagauyog ang ila lugar, naga-tremble, kag nagainaso. That's why when we worship, hindi ta siya pag-i-take casually. Nga daw ka-ordinaryo lang, nga daw ka-chill lang sa aton, or hindi siya seryoso ang abutang. Because He is holy, holy, holy. Siling sa 1 Peter 1:16, be ye holy, for I am holy. So hindi taman kinanglan nga pang-uyugon gid ang aton nga pulpit nga para masiling kuno nga ang Dios ari di. Hindi taman siling ma-rent gid kita sang smoke machine nga pagka strum ni Baderek sang gitara na kuanda yon nagaso bombastic. So ano ang requirement naton? Kay ang Dios naton holy. Be ye holy. We just need to be humble sa atubang sa Dios. Kag tingwaan naton maging holy. Kaya muna ang kabuhi nga gusto niya para sa aton. So verse 5, then said I, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Kung sa aton pa, hala, tapat gid ko, patay gid ko, woe is me, kaluluoy gid ko ni. Kaya nga, amo na nabatsagan niya, because I am a man of unclean lips. Ang baba ko ni nga daan hindi mapunggan. Mahigko ni akon baba, makasasala ni akon nga baba, pala muyayaw, pala binutig. Kag naghalin siya sa lugar kung diin puno man sang mga makasasala. Muna ang nabatsagan ni Isaiah, sang nakita niya ang Ginoo nga ginasimba sa mga anghel, nakita niya kung ano siya ka-unholy, nakita niya kung ano siya kahigko. No, wala siya naghambal nga
Tapat gid sila. Tapat gid sila yung makasasala. Lord, ako ya maayo ko kay ako ginpakitaan mo ko sa vision. Anong nakita niya? Ang iya kaugalingon. Wala siya nagpang-condemn sa iba nga tapat gid niyang mga hari sa ang mga nagapahari-hari sa amon. So hambal niya, woe is me. Kaluluoy gid ko. Tapat gid ko. So amo na ang effect sang tutuod nga encounter sa Dios. Nag-humble down kita sa iya nga atubang. Hindi na kita kamaminsar sa mga sala sang iban nga si Kwan grabe gini niya pakasala gasigi pag gini siya pakasala. Ako ya mas mayo kuya kay nagasimba ko. Mas mayo kuya sang sa iban, mas Kristiyano kuya sang sa iban. Tandaan naton wala ta gina-compare ang aton kaugalingon sa iban. Ang standard naton hindi ang iban nga Kristiyano. Ang pinaka-standard gid naton yang holiness sang Dios mismo. Hindi ang holiness sang iban. Ang holiness sang Dios. That's why kung gina-compare tang aton kaugalingon sa Dios mismo, kung ano ka-holy ang Dios, we all fall short. Gakakabos kita sa standards sang Ginoo. Sa verse 6, then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. And he laid it upon my mouth, and said, Lo, this hath touched thy lips, and thy iniquity is taken away, and thy sin purged. So may isa kuno ka seraphim, sa siya ka anghel, nga nagkuha sa nagadabadaba nga baga sa altar. Kagintandog niya sa baba ni Isaiah. Kaginambalan siya nga gindula kaginpatawad na ang iya nga mga sala. So lang taon na ito ang pasunod, no? Una, nag-humble down si Isaiah sa atubang sa Ginoo. Ginako niyang iya nga mga sala. Ginako niya nga makasasala siya, nga maigko siya sa atubang sa Dios. Karon gintinloan siya sang Ginoo nga wala na damo sang kondisyon. So in other words, wala niya to gin-earn ang kapatawaran sang iyang sala. Nabaton niya lang. So, amo na ang grasya sang Diyos. Amen? Hindi niya deserve, pero ginhatag sa iya. So, ang tao nahulog sa sala, si Adam and Eve, naging makasasala kita. Ang Diyos mismo ang nangita paagi nga makabalik kita sa iya, nga ma-reconcile kita sa iya. Aral sa Philippians 2 verses 5 to 8. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. So siya mismo nga Diyos nagpaumod para sa aton. Amo na nga wala kita sa rason nga mag-asta kita nga daw sisino kita. Kaya kung ang Diyos mismo nag-humble down para sa mga tao, we also have to humble down sa iya nga atubang. Mauya kita sa Diyos. Amen? So, tandaan ta mga kauturan, kung may ginaubraman kita subong para sa Diyos, that's because He first did it for us. We love Him because He first loved us. Nag-aalagad kita sa iya subong kay siya una nag-alagad sa aton sa cross. Nagapatawad kita sa iban because kita ginpatawad man lang kita.
Kag nagapakita kita, nagahatag kita sang kaayuhan sa iban, kay kita, gin pakamayuhan man kita sa Diyos. Nakabaton man kita sang grasya halin sa Diyos. So ang tanan ngayon nagsugod sa grasya sang Diyos. Amo ni ang ginhalinan sang tanan, ang grasya sang Diyos. God's unmerited favor. Wala tayo na-deserve, pero ginhatag sa aton. Kisa ang tao kalipat sang grasya sang Diyos sa iya. Hindi kita malipat nga ang tanan nga ari sa aton subong, that it's because of God's grace. Ang iba nagapinsar nga kinanglan nila na mag-alagad sa Diyos antes sila palanggaon sa Diyos nga inablang i-earn anay nila ang pagpalangga sa Diyos. Ginpalangga ka na ya sa Diyos biskan makasasala ka pa. Kinanglan ko anay mga budlay tudo, kinanglan ko anay i-prove ang kaugalingon ko para batunon ako sa Diyos. Husto balay na ang mindset? Hindi. Kung ano man ang ginaubrata, subong para sa Diyos, that's because palangga kita niya. Palangga kita sa Diyos, and we are just grateful sa iya. And we must be grateful sa Diyos. Amen? Nag-alagad kita, hindi para batunon kita sa Diyos. Nag-alagad kita sa iya because ginbaton niya na kita. Bisan hindi kita worthy, bisan makasasala pa kita. Amo na dapat ang aton nga mindset. Karon nga as time goes by, nga nag-aabot ang time nga gakadula ang aton nga passion para sa Dios. Nga sa sugod grabe sa aton ka on fire. Pero gaabot ang point nga slow down na kita. Nga ang prayer naton daw ka routine na lang. Ang worship naton daw ka mechanical na lang kapag hunis ang music, automatic, hands up. Ang ministry naton daw ka pabigat. Daw ka gin-insert mo lang sa schedule mo kay lain ang priority naton. So ano ay ang rason nga nagabugnaw ang tao sa pag-alagad sa Diyos? I believe it's not because hindi ka na siya palangga. I believe it's because naging ordinaryo na lang para sa aton ang grasya sang Diyos. Wala na kita kamangha sang grasya sang Diyos sa aton. Nga ang pagkamatay ni Jesus para sa aton, ang iyang pagpalansang sa cross, daw isa na lang sa ka-Bible story. So, sometimes ginapreparar ko ni Blang iling nga message nyo na dumduman ko sang una, sang bago pa lang ko. Nga, grabe no, sang una tuod no? Kung you convert ka pa, grabe ka, aso-aso ka gid magkadto sa church. Inablang ka mangha, ka-amaze ka, nga of all the people sa kalibutan, na samtang ang majority sa kalibutan, wala sila gana sa Diyos, lain ang ilang handom sa kabuhi. Ikaw ya, ginabrihan sang Diyos ang imong spiritual eyes. Kag nakita mo ang value sang eternity nga gina-offer ni Jesus. So, gaka-amaze ko sa amo to nga time nga of all the people, nakaintindi ko sa ginatawag na gospel. Nabaton ko ang iyang espiritu, which is a miracle. Ang pag-receive ng Holy Ghost, it is a miracle. Kung basawon natin sa Book of Acts.
Of all the people nga ako gid Lord. So hindi ka bala mamangha sina. Nga ako gid ang nakabaton sa kaluwasan. Ang kaluwasan gina-offer sang Diyos para sa tanan. But hindi tanan nag-avail sang sina nga kaluwasan. So, kung madumduman tang amo na nga feeling, no? Kung ibalik nato na muna nga balatsagon at that time, do wala kita ginakapoy, no? Kung baguhan ka pa lang bala, na first love ka kay Jesus. Always excited ka magkadto sa church, always excited ka mag-attend sa service, nga hindi ka gusto mag-miss biskan sa isa ang first song sa pag-worship. Always excited ka mag-Sunday school, mag-afternoon class, gabakal ka notebook nga pinakanami, gid ka gina-organize mo gid ang imo nga mga notes. So, gakabatsagan ka pa na bala subong. Dumduman ka pa na bala ang amo na nga feeling. So, kung nalipat na kita sina, then let's try to remember sa aton nga first love, kung paano kita ginluwas ni Jesus, kung paano niya kita ginpalangga sa Diyos. So, nanabdan ko ba ang cassette portable na nga player? Maghalin ko sa Binalbagan, sa commute pa ko college, Binalbagan to Talisay, gakalibag na ang cassette sang lobat bala. Kay gapamati ko gospel songs. Nablang in love kagid kay Jesus. Kag tanan na lang nga tao kada tulog mo sa series so gusto mo Bible studyhan. Nga gusto mo sila. Gusto kong mabaton yung man ang nabaton ko nga kaluwasan. O kung madumdumantay na, hindi ito na kinanglan nga pwersahon pa ang aton kaugalingon nga mag-alagad siya. Kung ara ang amuna nga balatsagon sa aton. Nag-aalagad kita because we are grateful. Nag-aalagad kita because of the love of Christ. Amen? Now sa verse 8, Isaiah 6:8. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send and who will go for us? Then said I, Here am I, send me. So muna to, panas anay o ginlimpiwan anay ang mga sala ni Isaiah, ginpatawad siya anay sa Diyos, karon ginpamangkot siya, Whom shall I send and who will go for us? Sino ang akon nga ipadala? Wala siya namangkot, Isaiah, pwede ka? Silento ko no, o ikaw itong pinakamayo. Hambal niya, sino pwede man? Sino ayan pwede tayo padala? Wala kita katulod sa tao. Sino ayan pwede sa Isabela man? Sino ayan pwede sa Kamingawan magdugang sa teachers man? Kay si Rigoro, ang hambal niya kagapon, ang chapel to kuno sa pauno, ginpalapad na. Ay si third day to gali. Ang best friend ni Rigor. Si Rigor, nakaabot man gid sa simbahan, nakabisita man gid. Kay last year pa ni siya gusto magsimba. No, last year pa to ang seed nga gintanom naton, subong lang na nagusbong. Ano na siya? Palakpakan si Jesus. Doon aton nga ginatanom, hindi dayon niya pagka tubo dayon.
Kaya ang seed naton, ara lang nanda kung padayon kita ga-cultivate sa duta, padayon kita nag-obra sa aton nga part. Kag ang best friend niya nga si third day, nag-amo tambal nga saan o ka mo mabalik nung sa pauno na idlaw nagit ko bala sa inyo. Kag isa man to ka grupo ng mga kabataan. Karon sa paudos kita nag-concentrate. Kag pasalamat kita nga diri kita sa Mansilingan kay kung sa sumag kita layo sila basta hindi na sila pagpasugtan. So it's still a blessing, no? Ngari kita dire. So balik kita no kay Isaiah nambal niya, "Here am I, send me. Lord, ako na." Willing siya magpagamit sa purpose ng Diyos. Wala siya ginpilit, wala siya ginpressure, wala siya gin-guilt trip, gin-manipulate nga, ano na lang ni, wala na gitong chance ako, wala ta may padala, nga pwede mo lang tani, nga ibanda. Wala siya gin-manipulate. Siya mismo nag-volunteer. Now, paano nga nag-volunteer si Isaiah? So, una nakita niya sa iyang vision kung ano ka makagagao mag Diyos, kung ano siya ka-holy, kung ano siya ka-perfect, and then nakita niyang iya kaugalingon, kung ano naman siya kahigko, kung ano siya ka makasasala, kung ano siya ka-unworthy. Pero despite sina gintinloan sang Diyos ang iyang mga sala, ginpanas, ginpatawad siya, kag ginbaton siya. And now, in return, gusto niya mag-alagad sa Diyos. Gusto niya magpagamit sa buluhaton sa Diyos. Oh, I believe amo man ang gusto ni Jesus sa aton subong. Kaya hindi namin ang tao nag-obey lang tungod na pilitan. Nag-aalagad lang tungod na pressure. So mas namin kung tao may balatsagon balang Lord, after sa tanan mo maging obra para sa akon, after mo kulwason, after sang kaayo mo sa akon, wala ko sang rason na hindi kakapag-alagaron. No, kung palangga ang Diyos, kung palangga na si Jesus, then we will do willingly what He wants us to do. Sila ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Now sa 2 Corinthians 5:14, "For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead." Ang gugma kuno ni Kristo, amo ni ang nagatulod sa aton. Constraineth meaning to compel us to do something. So, ang gugma ni Kristo ang nagatulod sa aton. Hindi ang kahadlok sa mga consequences nga kadto sa impyerno or masilutan sa Ginoo. Hindi ang pressure sa ibang nga tao or kung sa anuman nga rason, but the love of Christ. Ang gugma ni Jesus para sa aton. So kung maintindihan ta lang kung ano kita kapalangga ni Jesus, hindi na kita kinanglan pagsuguon pa kung ano ang dapat naton obrahon. Kita na lang magmatumato kung ano ang pwede naton mahimo kay Jesus. For someone nga nagpalangga sa aton unconditionally. For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. So gina-explain din ni Apostle Paul nga kung nagpakamatay si Jesus para sa tanan, buot silingon, we were all spiritually dead before. Kaya kung hindi ta kinahanglan sa kaluwasan, tita ni wala na siya nagpakamatay sa cross para sa aton. But He did. Jesus did because He first loved us.
So mga kauturan, kabay pa nga husto ang aton nga rason nga nag-alagad kita sa Dios. Hindi ka mo mag-alagad because hindi nyo gusto pag i-disappoint ang pastor. Hindi ka mo mag-alagad because hindi nyo gusto pag i-disappoint si brother or si sister na nag-invite sa inyo. Hindi ka mo mag-alagad because napilitan lang ka mo. Hindi ka mo mag-pray because gin-remind ka mo sa pastor. Hindi ka mo mag-devotion because gin-remind ka mo sa church. Hindi ka mo maghatag tungod kakakonsensya ka mo. Hindi ka mo mag-outreach kay tungod ginsugo ka mo o wala na iba nga pwede. Kay wala man iba nag-volunteer, so no choice ako. Hindi ka mo magsimba kay tungod it's Sunday na naman. So dapat ang aton nga rason mas dalong padira. Kinahanglan naton maintindihan kag matun-an nga palanggaon ang mga bagay nga ginaobra naton para sa Dios. Kung mag-pray kita, we pray because we love talking with God. Wala mo siya ginatayman, okay? 5 minutes ka lang, Lord. Gusto mo mag-pray because you want to talk with Him. You want to connect with God. Kay kinanglan mo siya. Kung mag-worship kita, we worship kay hindi kita ka-get over sang kaayo sang Diyos sa aton. Kung ano siya kadako, kung ano siya kagamhanan, kung ano kita kagamay. Nag-alagad kita tungod gusto ta mag-alagad. Nagapang-witness kita tungod gusto ta i-share sa iban ang kaayo sa kabuhi nga may Diyos. Gusto ta i-share sa iban ang good news nga nabato naton. We serve because we want to, not because we have to. Subong nga aga, I believe God is still looking. He is still looking for a willing heart. Kapangita sa mga tao nga willing magsabat, Lord, here am I. So we know nga hindi man tanan gitawag sa the same nga ministry. Hindi man tanan pastor, hindi man tanan preacher, hindi man tanan singers o musicians. Pero tanan kita may the same nga mission. Tanan kita gitawag to follow Jesus. To love Him, to live a holy life, to serve others, and to preach the gospel. Kabay pa sa aton nga pagpuli karon, hindi ka ta magpinsa nga baw kadamo og gali sang dapat ubrahon para sa Dios. Damo og gali sang dapat ubrahon para kay Jesus. Dapat ang sa aton nga pinsar, Lord, I want to love you more. Sa imo nga kaayo sa akon, sa imo nga grasya sa akon, I want to love you more. Kaya kung palangga nato ng Ginoo, then we will pray more, we will worship more, we will serve more, and we will do more for Him. Amen? So thank you, Jesus, sa imong kulong sa sining aga. Kabay pa nga may nakuha mo. God bless everyone. Let's all stand and worship Jesus.